Kaya i-share natin to. Kasi kailangan, ang topic natin ay faith shares faith. No po? Hindi natin kaya mag-share ng faith kung tayo mismo wala noon. Amen? Siyempre, sa ating pong classmate from US, no? Si Sister Jonalyn Caunillalga, ano? Hello na rin po kay Brother Richard, ating kapatid na sobrang mahihain po itong taong ito. Kuya Richard, ha? Amen. Hallelujah. Sino pa? Hallelujah. Maria Lisa. Yan, Maria Lisa. Amen. Welcome po, sister. Ano po? Ayan. So, kung ano man po yung inyo pong mga gustong batiin, may mga tanong po kayo maya-maya, ano, ang topic natin, ulitin ko po, is Faith Shares Faith. Si Sister Hilda Santos, okay? Ito po ang ating mga B groups sa Santa Mesa, ano po? Sila Sister Hilda, ano po? Sa Santa Mesa, sila po ang ating B group. See you later po. Amen? Tapos, sino pa? Yan. Ann Hernandez. Okay, Sister Ann Hernandez. Welcome po, welcome. Amen. Si Sister Judy Vergara. No po. Hi, Kuya Carlo and Sister Judy. Amen. Hallelujah. And then, sino pa? Abby Abogado de la Cruz. Ayan. Hallelujah. Amen. Sino pa? Welcome po, welcome sa ating lahat. Okay, para bago tayo mag-umpisa ay nakabati na po tayo sa ating pong mga kapatid, no? Uy, si Ate Lynn from Down Under, no? From Australia, Eurodeline Santos, si Ate Lynn Santos. Ako, napaka-bait po nito, no? Ate Flor Chavez, okay, from Pateros, ano po? Hello na rin po kay Tatay Carding, no? Kakatuwa po 'yan. Alam niyo po yung tatay nito ay pag kami nandoon at nag-BB group po, mag-Bible study. Hindi na po nakakatayo yun si Tatay Carding, pero grabe. Pag kami nagkakantahan, pumapalakpak pa rin siya, nasa kwarto siya. Kumakanta pa rin siya. Kung anong kaya niyang gawin, no? Punong-puno po ng ang kagalakan yung puso ng matanda na ito, no? Hallelujah. Hoy, sabi ni Sister tuloy, sabi ni Pastora Malu Lopez, naka-loudspeaker po kami ngayon sa church. Wow. Ito ang tinatawag na, no, faith shares faith. Yan, di ba? Nagse-share tayo, sila naman nagse-share din. Di ba? Yan ang faith shares faith. Amen. Hallelujah. No, sa natural, ha. Ay, nakakatuwa po ang ating mga kapatiran. Ayan, nako. Mukhang nagising na ang ating tahimik na kapatid, no? Andito na, nanonood na po si Kuya Richard, eh. Amen. At saka si Malu Rodeo Holito. Good afternoon po, mga ka-DLS. Good afternoon po sa inyo, kapatid. Amen. Digna Ramirez, no po. Welcome po, welcome. Hallelujah. Pagpalain po tayo, syempre, from Bacoor, Cavite, no? Si Sister accountant, Dr. Rosemary Socias, no? Siyempre, sasama na rin natin si Kapitan, Dr. Bonnie Socias, siyempre. Amen? Ha? Itong mag-asawang to, bihira ko itong makita, eh. Bihirang-bihira ko po sila makita. No po? Mga twice a day. Twice a day po kami makita. Kasi po yung ating pong project na food security ng mga manok, no po, mga chicken, mga meat type, ay nandun lang po sa katabi nila. Diyan lang po sa Bacoor. Amen. No? Hilda Santos, Evelyn Bue from Davao, no? Maayong Maayong hapon diha. Hallelujah. And then Veronica Sidayan. Welcome po. Mapagpalang hapon po, Pastor Walter. Mapagpalang hapon din po sa inyo. Ano po? Veronica Sidayan, pakisabi po kung saan po kayo nakikinig, saan po at anong church. No po, pasensya na po. Ngayon ko lang po yata nakita po eh. And then, ayan, share nyo lang po ng i-share yung ating pong mga yung ating pong mga sa ating pong mga kaibigan. Ano po? J. Lord Marzan Garcia, ano po? Hello kapatid, no? Ito, napakasipag po din itong umattend ng ating morning devotion, no? Si Kuya J. Lord. Amen. Ate Shoni Atienza, no? Nasaan man kayo?
nasa Tuwi, Batangas man kayo o sa Manila man kayo, welcome. Ayun, sabi, sabi ni Sister Rose, ah, ang dami naming alaging manok dito. Ayan. Siguro next week, pwede na po tayo ulit magluto, ano? Ha? Namimiss na namin ni Kuya Bonnie yan. Ha? Okay? Ate Shoni, Rosalinda Ramiscal Alejandro, hallelujah. Blessed afternoon po. Blessed afternoon din po sa inyo. No po, pagpalain po tayo. Ate Ursula, no? Ate Ula, no po. And Josephine Maristela, okay? Hallelujah. Nasa Pasay daw po sila Ate Shoni. Amen. Praise God. Ayan. Sabi ni Ate Lynn, Pastor Walter, i-share this segment sa mga kapatiran dito sa Australia po. No? Nakapag-missionary po tayo dyan dati. No po. Hopefully ay yun. Makapag-mission pa po tayo ulit dyan. Segment sa mga kapatiran dito. Eusebio family, Jimmy Castro. Uy, well, kamusta na po? Pastor Jimmy Castro. No? Ano ba tawag dyan? Paka-gracious po ng ating mga kapatiran na yan. No? Lahat pong yan. Saka si Doktora Marie Castro. Pakabait po niyan sila. No po, nung po kami nandun, sila nag-aasikaso sa amin. Sila naghahatid, sila sumusundo. No? Talagang may sikam. Amen. From Santa Mesa. No po, good afternoon po, Pastor Dong, Pastor May. No? At everyone. No? Kasama na po ang inyong lingkod. Flor de Lisa Chavez. Ayan. Kapatid po namin si Ate Kasing, si Veronica, si Diane. Ayun, kapatid pala. Maylin Puno. Good afternoon po, Pastor. Yan. Veronica si Dion. Yan, Pasig po. Yan, amen. Sa Pasig pala sila. Hallelujah. No? Okay? So mga kapatid, no? And syempre, kay Dr. Cha, and syempre sa ating pong uh, kapatid na si Kuya Vince, no po? Astor Santos. Ayan. Hindi pala. Kuya Vince Santos pala. Si Astor ay si Dr. Cha, ano po? Santos. Amen. So ngayon mga kapatid, ihanda na po natin ating mga sarili. Tayo mag-uumpisa na po mag-aral. No po? At sa tanghaling ito, no po, tayo po'y dumako muna. Siguro tayo dumako muna sa panalangin. Yuko po tayo sa ating Panginoon. Father God, maraming salamat Lord sa tanghaling ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, aming dalangin na kayo po ang pumagitna sa hapong ito. Kayo ang patuloy mag-reveal, Lord, ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod at kami nananalangin, Panginoon, na mas lalo mo pa pong bigyan ng katatagan ng aming po mga puso na sumunod, magkaroon po talaga ng kagalakan na ipakilala ka sa buong mundo. Amen? Lord, thank you so much. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain na ito sa amin po mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen and Amen. Saglit lang po. Yan, nagalaw po eh. Okay. So sa hapong ito, ang ating pong pag-usapan ay faith shares faith. Ano po? Ang ating main verse, Matthew 28:19 to 20. Amen? Kung may mga Bible po tayo, no? Tulad po ng palagi po rin nating sinasabi, huwag po nating hayaan ano po, na tayo po hindi na marunong magbuklat ng ating hard copy ng Bible. Ano po? Kahit po tayo merong sabihin nating gadget, iba pa rin po na tayo po'y gamay sa ating pong Biblia. No po, gamay sa paghahanap, sa pagbabasa. No po, kasi pag tayo nagmisyon at ang ating mga napuntahang lugar ay sabihin nating maaaring walang kuryente o pwedeng wala ka ng charge sa iyong cellphone o sa iyong gadget, pwede ka pa rin makapagturo. Meron kang Bible, no? So, faith shares faith, no po. Nung araw po may mga missionary. Parang sa atin, for example, pumunta ka sa isang mga tribe, ano po, yung mga tribo, ang usual pong struggle ng mga misyonaryo ay paano may papaliwanag yung salitang alam mo sa kanila. Ano po?
At ang nais ko pong ikwento sa inyo ay yung misyonaryo na hindi niya po malaman paano niya itatranslate yung salitang faith dito sa mga tribes na ito. Ito po. At habang siya nakatira doon sa tribo na yon, nakita niya po na meron pong isang tribeman o yung tribo, yung lokal, na nakasandal pong ganyan sa upuan, sandal na. At doon niya nakita na pwede niyang i-illustrate na ang faith po ay yung pagsandal mo o pagdepende mo sa Panginoon. At nung naipakita niya yon at naipaliwanag niya, sabi niya, the word faith ay katulad daw nung ginagawa mo na nakasandal. Na ibinibigay mo yung buong pagtitiwala mo sa upuan na yan, na pag ikay umupo dyan, hindi ka niyan ibabagsak. Yun daw po yung faith. So, sabi nung lokal, so naunawaan nila na yung gusto niyang ituro ay kung paano maging strong, sabi nung lokal. So, ganyan po rin tayo mga kapatid. Pag tayo po'y naghahayag ng salita, kahit pareho po kayong Bisaya, pareho po kayong Tagalog, pareho kayong Ilocano, maniwala po kayo, meron pa rin pong sagka. Meron pa rin pong mga bagay na nangyayari na hindi kaagad mauunawaan. Di ba? Miski nga tayo no? Pare-parehong Tagalog pag nag-usap. Pag may iba-ibang perspective o laman ng ating isip at ang ating puso, hindi po talaga magkakasundo. Amen po ba? So ngayon, habang po kayo nandyan no, at nakikinig, sabihin nyo nga po sa akin, no po, o mag-comment po tayo dyan, no? Ano po ba sa inyo ang ibig sabihin ng faith? No po? Sabihin nyo nga po dyan, ano ibig sabihin ng faith? No? Faith shares faith. No? Basahin natin, mga kapatid. Okay? By the way, ito yung ating mga mapag-uusapan sa hapong ito. Ano po? Kaya tayo po yung humanda. Okay? Faith shares faith. Ano po? Una, pag-usapan natin, mga kapatid, kung sinasabi mo na ikaw ay ligtas na-encounter mo na ang Panginoon. Ang isang gagawin ng banal na Espiritu sa iyo o ng Holy Spirit sa iyo ay magkaroon ka po ng kauhawan sa salita ng Panginoon. Magkakaroon ka ng interest kilalanin ng mas malalim si Jesucristo sa iyong puso. Gusto mong malaman ano bang kaya niyang gawin sa iyong buhay. Gusto mong malaman gaano ba kapangyarihan yung kanyang mga salita sa iyong buhay. Tama po ba? Yung po bang mga nakikinig, ganito rin po ba yung gusto niyong mangyari nung kayo ay nakatanggap sa ating Panginoon? Sige nga po. Mag-comment po kayo, mga kapatid. Tulungan niyo po. Magtulungan po tayo dito. Kasi the more po kayong nag-share ng inyong mga personal experience regarding dito sa word na faith, hindi niyo po alam. No po, you cannot underestimate na marami pong taong nakakabasa at maraming taong nabe-bless. Amen? So ito pong programang to mga kapatid, hindi po to dominated lang ni nag-i-interview o ini-interview o nagsasalita. Tandaan po natin, this is a dynamic platform. Tayong lahat dito, pwedeng matuto, pwedeng makapag-share. By your comments, hindi nyo lang sure o hindi nyo lang alam kung gaano yan nagbibigay ng kagaanan, kung gaano yan nagbibigay ng sabihin nating kaliwanagan, doon po sa ibang nakakapakinig at nakakabasa. No po? Kung minsan hindi ko po kayo nababasa lahat, hindi ko po nababasa lahat ng comments nyo, no po? Pero yung mga taong nakakatandaan nyo po, ang ating pong platform, kung saan na po, maraming bansa na po ang nararating nito. No po? Magmula sa Europe, US, East Asia, marami na po, no? Down to Australia, no po? Amen? Manuela Gonzalez, no? Welcome din po. Okay? Ayan, pananampalataya daw po, sabi ni Sister Emerald, din daw po, no? Ayan, sabi ni Sister Maylin Puno, yes, Pastor, na-experience ko po yan. May kasama kasi ako, siya work na hindi niya maintindihan. Amen. Hallelujah. Ano po ba mga experiences nyo? No? Andito po, yung ating pong na-interview before. No? Kuya Paul, Christian, Kagandahan, Fresnido. No? Welcome po. Taga Paite, Laguna po ito mga ito. Kuya, magandang hapon. Ma-share po natin sa ating mga kapatiran, ma-bless po ang ating mga kapatiran na ito. Ano po? Sabi po naman ni Ate Josie, ang faith po para sa akin, Pastor, ay yung isang bagay na hinihingi natin sa Panginoon na hindi nakikita pero naniniwala tayo. Amen.
matanggap natin ito. Amen. No? Pagka binasa mo, parang ganyan din po yung sa Hebrews 11:1. No? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, no po, sa tanghaling ito pong pag-uusapan natin, no? Why, no? Actually, may book, no? May magandang book sa secular, sa natural, no? Yung Start with the Why, no? Kay Simon Sinek, no? Usually binabasa yan ng mga corporate guy. Starts with the why. Ganun din po sa atin, no? Ganun din po dito sa pag-aaral natin sa kasulatan ng Panginoon, sa Bible, no? Ang Panginoon hindi lang siya basta magsasabi sino gawin mo to. Bibigyan kanya ng masidhing rason bakit. At kung minsan mga kapatid, no? Listening, hindi niya po kayo dadalhin do sa analytical side ng pagkatao. Dadalhin ka niya do sa obedient side ng pagkatao mo. Doon sa pagkakaroon ng faith, doon sa pagkakaroon ng obedience, doon kanya dadalhin. Kasi when God called people in public, kasi maalala niyo po, lahat po ng tinawag ni Jesus Christ na apostles, hindi niya po yung tinawag ng sekretohan. Okay? Pag binasa niyo po ang Bible, ang mga taong to, ang mga apostles, ang mga disciples po, tinawag niya po yan in public. At alam niyo naman po ang sitwasyon noon. Nung time na yon ay bigyan ko kayo ng ilustrasyon, ano? May existing na sistema at nung dumating si Jesus Christ, may mga binabago siya dito sa sistemang. May mga tinuturo siya na bago dito sa sistemang to. So anong tingin sa kanya? Ang tingin sa kanya revolutionary, ang tingin sa kanya rebelde, ang tingin sa kanya nanggugulo sa sistema. So, in short, sa panahon natin ngayon, anong tawag? Ang tawag natin, mga rebelding nanggugulo. Ang tingin sa kanya, parang ganun din. So, gusto kong makita nyo po na, for example, nung sinabi niya na, I am the Son of God, no? Pwede ko kayong patawarin. I can forgive you. Sa kanila, blasphemy yun. Kasi para sa mga Pariseo at Saduceo, ang pwede lang magpatawad sa tao ay Diyos. Kaya sinasabi na blasphemy o kasinungalingan. At dati po, pag ikaw ay nagsinungaling, lalo sa Old Testament, ano? Sabi nga natin, ministry of death, patay ng patay, no? Ilalagay ka doon sa parang plaza, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. No? Ganun din ang ginawa nila, di ba? Ngayon, mga kapatid, pag-uusapan natin to. Sharing our faith. Why? Sharing our faith. What? Ano ang kailangan nating ma-share? And how? And when? No? So kung kayo po'y nagnanais na mas magamit pa tayo ng Panginoon sa ating pong gawain, mag-share, no? Maging ebanghelista o sabihin natin, kasi alam niyo po, ito pong Matthew 28:19 to 20, ito po ay iniutos ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya, hindi lamang po sa mga pastor. Okay po? Hindi po tayo iniligtas ng Panginoon upang pagkaligtas natin ay para tayong sitting pretty. Sana po, datnan tayo ng challenge. Na po, maramdaman natin sa ating pagiging Kristiyano, no? Na tayo po hindi niligtas para lang maging payapa na tayo, okay na ako, ligtas na ako. Kailangan po maibalik, gamitin po natin yung ating lakas, talino, galing, resources, na kung paano tayo pinagtiyagaan, na kung paano tayo minahal nung tayo hindi ka mahal-mahal o kaibig-ibig, ay maranasan din po natin yung biyaya at grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod, no? Na tayo po'y maghayag ng salita. Kaya po, faith shares faith. No po? Wala ka namang ibang isi-share. Isi-share mo yung pananampalataya mo na alam mo na ang kaligtasan ay hindi bunga ng gawa, kundi bunga ng pananampalataya sa biyaya ng Panginoon. No? Mamaya, yan po yung mga ituturo natin, yan po yung mga pag-uusapan natin. Ngayon po, mga kapatid, sabi po dito, no po, okay? One, no? Sharing our faith. Why? No? Basahin po natin yung text natin. And Jesus came and spoke to them saying, sa Matthew 28 verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Pagdating sa 19, no po, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age.
Amen. No? So ano yung nais po nating ipaalala sa atin, mga kapatid? No? Parang tao na nagnanais ng trabaho. Nung nagkatrabaho, pinabayaan yung trabaho. Tao na nagnanais magkaroon ng pamilya, nung nagkapamilya, pinabayaan ng pamilya. Tao na nagnanais na siya'y makabalik sa Panginoon, Lord, hindi ko na po gagawin to. Iligtas niyo po ako sa ganitong kalagayan. Buhayin mo lamang ako, Panginoon. Maglilingkod po ako sa iyo. Pero nung pinagaling ng Panginoon, nakalimutan ng Diyos. Kailangan magkaroon ka ng why. You have to know the why or the purpose of your life upang ikaw bilang mananampalataya, bilang tao, pangalawa bilang mananampalataya. Kasi alam naman po natin, hindi naman lahat ng tao nakatanggap na sa Panginoon. Pero di po ba, may mga tao naman po na kahit di nakatanggap sa Panginoon, no po, sinasabi nila na, I found my purpose. Pwede naman po eh. Di ba? Sabi nga nila, pwede ka naman yumaman kahit wala kang Diyos. Ako, ayan na. Nararamdaman ko na yung mga spirit nyo. Ha? Totoo yun, Pastor? Yes. Pwede po talaga kayong yumaman. Pwede nga po kayong gumraduate with honor kahit walang Diyos. Kaya nyo magpatayo ng bahay kahit walang Diyos. Pero ang tanong, at the end of the day, nandun ba yung kapanatagan? Nandun ba yung kapayapaan? Nandun ba yung nandun ba yung maayos na samahan ng pamilya natin? Kasi tandaan nyo po, pag ang ating pong pag tayo po'y walang Diyos na pinananampalatayanan at walang Diyos na pinagsapapasakupan, tandaan niyo po, makikita po yan ng ating mga anak at ng mga susunod na henerasyon. Ang makikita nila ay pwede ka palang mabuhay kahit wala kang pinagpapasakupan, wala kang ginagalang, wala kang dinidiyos. So ano yung susunod na henerasyon mo? Mga tao rin na walang mananampalataya. Mga tao rin na ateo o atheist. Na pag nakakarinig ng usapin tungkol sa Biblia, pakiramdam nila ang layo. That's an urban legend, sasabihin sa'yo. 2024 na, Pastor. Hindi na po uso yan. Ha? Pero tanungin mo kung masaya siya. Alam niyo po, maraming tao ngayon na they just project themselves as successful, pero they're not happy. Maraming tao ngayon, they just project that they are contented. Huwag niyo akong gagalawin, huwag niyo akong pakikialaman, wala akong problema, okay lang ako, dyan lang kayo, dito lang ako. May border. Kaya nga po, lalong lumalalim ang dahilan dapat nating mga mananampalataya para ihayag natin ang salita ng Panginoon. Kasi ang mga tao nakaka-gain ng iba't ibang rebellious idea. They thought it's a smart thing to do. Ganyan po, nililibak, ganyan po, nilalansin ng kalaban ang new generation. No? Through what? Through accomplishment. Ano pa? Through education. Anong ibig ko sabihin ng true education? Hindi ko sinasabi ng masamang edukasyon. Ang sinasabi ko po, pag yung intention mong matuto, napaltan na yung intention mo na makilala ang Panginoon mo. Nakikita niyo po? The priority of man becomes so far, masyadong malayo dun sa kanyang creator. Gusto niyo makita yung manifestation niyan sa bahay? Di po ba? Nung tayo bata, tayo dikit na dikit, dependent na dependent tayo sa ating magulang. Pero bakit po nung ikaw ay pakiramdam mong kaya mo na ang sarili mo? Hindi pa kumikita ha? Pero pakiramdam mo pwede ka na magdesisyon dahil 18 years old ka na. Pakiramdam mo, kaya mo nang buhay ng sarili mo dahil nagwo-working student ka naman. Bakit po ganun? Bakit po nagkakaroon ng gap? Bakit po lumalayo dahil nakikita mo na kaya mo nang mabuhay mag-isa sa sarili mo. Nawawala yung honoring sa magulang. Pero tingnan niyo po, gusto kong balikan niyo po to. Sa Matthew 28:18, inacknowledge ng Panginoon. Inacknowledge ng ating Panginoong Hesus ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Anong sabi? Basahin niyo po yung dilaw. Ang sabi po dyan, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sinasabi niya na ang otoridad ay binigay na sa akin ng Ama. At sabi nga niya, antayin niyo lang ang aking pag-alis. Dahil bababa sa inyong banal na spirito na kung ano ang kaya kong gawin, pwede niyo pa siyang mahigitan. Prove it. Di po ba? Ngayon, mga kapatid,
Ito pong mga pinag-uusapan natin, ang big picture po nito, okay? Ang big picture po nito is this. Nadatnang ka ng isang tao na ikay namumblema. Nadatnan ka ng isang tao na ikaw ay lubog sa utang. Nadatnan ka ng isang mananampalataya nag-encourage sa'yo, balik tayo sa Panginoon. Nadatnan ka ng isang mananampalataya nag-share sa'yo ng kaligtasan. Nung naghangad ka ng kaligtasan at naramdaman mo yung kapayapaan, naramdaman mo na pwede ka na pala ulit bumangon at lumakad, bakit po nawala sa equation ng buhay mo ang ating Panginoon? Papunta po ulit kayo sa kapahamakan pag ganyan ang gagawin natin. Eh, Pastor, alam niyo po, ang dami ko po kasing gagawin eh. Ang dami ko pa pong gagawin, ang dami ko pa pong pupuntahan, ang dami ko pa pong ganito. Di ba? Tandaan sa Luke, ha? Yung may nag-imbita, sabi, ang lahat ay nakahanda na. Imbitahan mo lahat ng tao dyan, lahat. Pulubi, matanda, bata, di ba? Pero ano, nung nag-iimbita na yung katiwala, nung naghanda ng handa, ano sabi? May bago akong biling lupa, pupuntahan ko muna. Ako'y may bagong biling baka, kailangan ko munang isuga. Ako'y bagong kasal, alam ko na unawaan mo na hindi ako makakapunta dyan sa handaan. Amen? The same, mga kapatid, the same. Pag ang pinag-uusapan na po ngayon ay tungkol sa ating sa salita ng Panginoon, ang dami pong tao, biglang bumababa yung interest. Makikita mo yung reaction, ayaw makinig. Kung nauunawaan lamang nila, no po, yung naranasan po natin bilang tayo ay sabihin natin na-restore ng Panginoon. Hindi nila talaga sasabihin yun. Kaya nga mga kapatid, no po, habang tayo nagsasalita, habang tayo nangangaral, habang tayo nag-aaral sa hapong ito, hayaan niyo pong bumaon, hayaan niyo pong lumalim ang dahilan mo kung ba't kailangan mong ihayag ang iyong pananampalataya. You have the faith and you have to share the faith. Faith shares faith. No? Kailangan po ng tao ang Panginoon. Kailangan niya po ng pananampalataya. Alam natin na pag ang tao iniwan mo mag-isa, hindi niya kaya pong baguhin ang kanyang sarili. Amen? So ngayon, mga kapatid, sharing our faith, no? Bakit ba natin kailangan i-share ang faith, no? Andiyan, binigay na natin po lahat, no? Iisa-isahin ko na lamang po. Una, we have to share our faith o kailangan natin ihayag ang salita ng Panginoon dahil na po, yan ay utos ng ating Panginoong Yesus. Amen? Utos po yan, no? It is God's command. No? Pag tiningnan niyo po yung Matthew 28:19-20, ano sabi? Disciple all nations. Share the word of God. Sabi sa Proverbs, di ba? 11:30, ano? The one who soul win is wise. Kung sino daw po, ano po? Ang naghahayag ng salita upang mga maligtas sa mga taong ito ay wise. Pangalawa, ano yun? Ang pagsunod natin, ang paghahayag natin ng katauhan, ng ginawa ng ating Panginoon. Ano bang ginawa nating Panginoon? Tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Pag alam natin mismo, pag alam natin at na-encounter natin, sinasabi natin na talagang na-encounter natin ang Panginoon, ang banal na Spirito, hindi po mahirap magpaliwanag sa ating sarili. Ito po ang isa sa mga kailangan nyo pong maunawaan, mga kapatid, no? Maging open lang po tayo. Pag po tayo ay nakakaroon pa rin, mas malakas ang ating dahilan na huwag sumunod. You really have to ask yourself kung talagang tayo po'y tumanggap sa ating Diyos. Kasi ang unang-una pong gagawin ng banal na spirito sa isang tao na talagang totoong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, i-cleanse ka niya eh. Tuturuan ka niya. Bibigyan ka niya ng pagnanasa na maunawaan mo ang salita ng Panginoon. Pero kung ang iyong nangyayari sa buhay mo, after mo tumanggap, 1 week ka lang mainit, after ng 1 week, gusto mo na ulit bumalik sa dati mong ginagawa, may posibilidad na hindi mo talaga tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Kasi gusto ko maunawaan nyo to, mga kapatid. Para sabihin natin na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, Panginoong Hesus. Ulitin ha, Panginoong Hesus.
magkakaroon ka ng inward, no? Inward encounter or revelation na kung saan ayaw mo nang gawin yung dati mong ginagawa. May ganun kang mararamdaman. Yung conscience mo, pumapalag. Why? Dahil nandiyan ang banal na Espiritu sa loob mo. Ang sabi sa Biblia, don't grieve the Holy Spirit. Dahil pag tayo gumagawa ng mali, pag tayo nagsasalita ng mali, pag tayo ay nag-iisip ng mali, ang banal na Espiritu daw po ay nasasaktan. At nararamdaman mo yan. Alam ko marami nakikinig ngayon. Pagka nararamdaman mo na ang mali, ang ginagawa mo ay mali, di po ba pag talagang ikaw ay tumanggap na sa Panginoon at alam mong ikaw ay ligtas, di ba mayroong konsyensya? Di ba mayroong mga ngit-ngit sa ating mga puso na nahihiya ka ng gawin to kasi alam mo dapat di mo na ginagawa. May conviction. Pero alam niyo po, pag ikaw ay walang conviction na nararamdaman, walang remorse, walang pagsisisi, sabi nga po, pag daw po tayo hindi iniistorbo ng kalaban, ay malamang hindi na po niya tayo kalaban. Malamang kakampi ka pa rin niya. Kasi ang istorbohin lang ng kalaban, ang guguluhin lang ng buhay ng kalaban, yung hindi niya kapanalig. Kaya mag-isip po tayo ng maigi, mga kapatid. Makiramdam po tayo talagang maigi sa ating buhay pananampalataya. Dahil ang buhay na may pananampalataya, no po, sabi po, ang buhay na walang spirito ay patay. Ganon din po ang sinabi sa Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay din. So anong ibig sabihin? No po? Hindi po ang maagang pagkamatay, hindi po ang disgrasya na ating mararanasan sa buhay, hindi po ang mga aksidente ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa tao. Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa tao ay yung mabuhay ka araw-araw, bumabangon ka sa umaga pero wala kang purpose. Hindi mo alam ang gagawin mo. Dumadaan lang ang araw sa'yo ng parang walang halaga. Kagabi po, no po, ako yung na-bless dahil ako yung naimbitahan sa Laguna. No, sinama ako ng aking mother, no? Si Mamita Tess, no? Hi, kay Mamita Tess. At na ako po yung na isama at na nabigyan ng pagkakataong may pag-pray ang ating punong bayan, no? Diyan sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Na kasama po natin sila mayor at yung ilang meron po kasing may birthday at nandun po sila. Eh, naglakas loob na po ako. Ano po? Tinanong ko na po si Mayor, pwede ko po ba kayo ipag-pray? Sabi ni Mayor, Mayor Egay San Luis, sabi niya, bakit ako lang? Isama na natin lahat, ipag-pray na natin lahat yan. Nakita niyo po, yung buong boldness natin sa faith, mga kapatid, you don't know what opportunity will open. My intention is to pray for the leader, pero ang gusto pala ng leader na to, hindi lang siya maipag-pray, yung buong bisita na nandun. Binalak ba natin? Hindi, sumunod lang po tayo. Hindi po, sabi, di ba? God is respecter of no one. Sa normal na pag-iisip, pag ikaw ay kaharap ng mayor, di ba nahihiya ka? Amen? Pero dahil malalim na po sa iyo yung kahulugan ng faith, na hindi ka papayag na magkakahiwalay kayo ng mayor na to, na hindi mo siya man lang nasisyaran, hindi mo siya naipagpe-pray. Hindi ka papayag. Hindi ka mapapakali. Kaya kagabi, kahit gano'ng kalayo, pag uwi ko, mapayapa, masaya, may kagalakan sa puso. Why? Yung will ng Panginoon, naiwan po natin sa kanila doon. Nakangiti sila, papasalamat sila nung umalis tayo doon at glory to God. No po? Glory to God. Hindi po yun dahil kay Pastor Walter, hindi po. Dahil po yun, no? Ang mother ko, ginamit, inimbitahan po tayo. Tayo, sumunod lang po. Yun po yung plain explanation doon. Huwag po natin ikomplika ang ating pagsunod. Ang pagsunod ay pagsunod. That's it. No? Mataas, maliit na tao yan. Ha? Ang tinitingnan ng Panginoon, sumunod ka ba? O handa ba ang puso mo sumunod? Amen? Bakit mo kailangan? No? Are you listening? Bakit mo kailangan sumunod? Letter C. Dahil maraming naliligaw ng landas. At gusto kong alalahanin mo yung panahon na ikaw ang naliligaw ng landas. Ikaw yung nakalugmok sa utang. Ikaw yung nakalugmok sa kasalanan. Just like us before.
Kung walang nagmalasakit sa atin, walang naglakas ng loob, no? Na maghayag ng salita kahit medyo sila'y nagkukuli dahil ikaw, alam nila, ikay ganito, ikaw ganyan, ang hirap magkausap to, matalino itong mga tao na to, may kaya itong mga tao, baka hindi maniwala sa akin. Pero anong ginawa nitong mga tao nila to? Naglakas ng loob pa rin. Sumunod sa Panginoon na ikaw ay bigyan ng witness sa letter D because witnessing is God chosen method. Wala po talaga shortcut mga kapatid. Wag mo pong wag niyo pong daanin lang sa pa-text-text, witnessing. No po, bino-bottom line ko na. Kung kayo, halimbawa, katulad po ng aking asawa, ano po, nung po kami hindi pa kasal, alam niyo po ba saan po na-save si Attorney Byrne? Through FaceTime. Nasa Saudi po ako, tumatawag po ako sa kanya dito sa Pilipinas. Hindi po talaga ako napakali nung time na yon na nabubuo ang relasyon na to na ang aking nakakausap na ito. Alam ko namang seryoso ako sa kanya na hindi ko siya sesera ng salita ng Panginoon. Faith shares faith. Nagmaliw po ba ang salita ng Panginoon sa aming buhay? Hindi po. Kanina nga po, tinatanong ko siya, ano, magpe-prepare ako para sa teaching ng DLS. Ikaw lang pupuntang kape at pandesal. Okay, sabi niya. Hindi ba? Nakakatuwa. Siya lang ang nagpunta. Kasama, dinaanan niya po yung isang kapatiran, si Ate Bea. Umatid po sila ng kape at pandesal. Kapatid, wala sa posisyon. No? Ang aking pong asawa ay lawyer, chief legal po ng isang congressman. No po? Pero wala po sa posisyon. Nasa kahandaan ng puso. Nasa pamumosisyon ng iyong puso. Kapag naitama mo ang posisyon niyan sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, faith shares faith. Amen? Because someone shared his faith with us. Bakit mo kailangan maghayag? Ba't mo kailangan maghayag ng salita ng Panginoon? Ba't mo kailangan mag-soul win? Ba't mo kailangan mag-street preaching? Ba't kailangan mo magturo sa online, sa Facebook? Dahil dito sa mga dahilan na ito. Dahil ang paghahayag ng salita ng Panginoon ay utos ng Panginoon. Ito'y pagpapahayag ng minamahal mo ang Diyos mo. Marami sa atin naligtas 5 years ago, 10 years ago. Pero ang tingin sa ating Panginoon ay manliligtas pa rin. Ano po bang kasamaan? Ano po bang kamalian ng pagtingin na yun? Mga kapatid, nung ikaw ay naligtas, okay po, ang pagtingin mo sa ating Panginoon ay Savior. Amen? Siya ang nagligtas sa iyo. Tama po yun. Pero kailan mo gagawin Panginoon ang Diyos sa puso mo? Bakit hanggang ngayon parang ang tingin mo sa Diyos mo ay ATM machine na pag gusto mo ng something, pipindot ka lang, tapos lalabas na. Na gusto mo, pag nag-pray ka, gusto mo, andyan na kagad. Mga kapatid, it's not. Hindi po yan ang tamang relasyon sa Panginoon. Hindi po ganyan yung ninanais ng ating Ama. No? Kayo, bilang magulang, masasabi niyo yan. Gusto niyo po ba ang anak niyo uuwi lang, hihingi ng baon, pero walang kaamor-amor sa inyo? Masarap ba sa pakiramdam? Sabihin niyo po sa akin. Hindi po. Ito pong nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Ito po yung balanse, no? Sabi nga po ni Pastor Dong, ito po, kumbaga kung ano pong nangyayari sa spirit, ay ganun din po yung sa natural. Para pong release ng tren yan. Hindi po pwedeng mabuo ang release na puro natural lang, walang spirit. Kaya ka nakakausad dahil dyan sa dalawang yan. Makita, kung sinasabi mong ikaw ay may nabubuhay sa spirit, kailangan mong lumakad sa spirit. Pero bakit po ganun, mga kapatid? Pag po tatanggap, gustong-gusto natin. Pero pag maghahayag, nagdadalawang isip tayo. Kailangan nating hayaan lumalim ang dahilan natin. Balikan natin yung dating buhay natin. Kung walang nagmalasakit sa atin, kung walang nagbantay, kung walang nagsabihin natin, nagbigay ng oras sa atin, kung walang nag-share ng salita ng Panginoon sa atin, walang nagturo na ang ating pananampalataya lumago. Kung hindi tayo sabihin natin, alam niyo po, para tumigil ang tao, gumagawa ng paraan ng Diyos eh. Minsan magkakasakit ka. Minsan may mangyayari sa'yo para ka lang tumigil dahil gusto kong makausap ng Panginoon.
Dahil sa sobrang busy mo, nakatuon na lang ang iyong isip sa gusto mo. Kaya patitigilin ka ng Panginoon. Pag ikay pinatigil ng Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Huwag niyo pong tingnan na masama ang Panginoon. Huwag niyo pong tingnan na kasi may malas, kasi may ganito. Hindi po ganun. Pag tayo po'y pinatigil ng Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon na tumigil, tanggapin natin ang proseso na ito. Hayaan po natin na tayo iproseso ng Panginoon. Tinuturuan po tayo. At kung minsan mga kapatid, masakit yan. Tatanggalan ka ng negosyo, tatanggalan ka ng pangkabuhayan, magkakasakit ka. Ano po, kung minsan malilito ka sa mga gusto mong gawin, mali ang desisyon na magagawa mo. Ang consequences, sasabihin mo sa sarili mo, ay mali lang kasi pinili ko, hindi naman yung ganyan. Rule of thumb. Pagka ang inyong mga desisyon, pagka ang inyong mga ginagawa, hindi na po kayang i-explain ng inyong isip analytically, o nahihirapan ka na i-weigh, mga kapatid, ito yung time. This is the proper time to stop and go back to your room. Pray. At kung mapapansin nyo, kailan kayo dinatnan ng mga taong naghayag sa inyo ng salita ng Panginoon? Nung on the go ba kayo o nung kayo nakatigil? Nung kayo may problema? Nung nawalan ka ng trabaho? Nung nasa bahay ka lang dahil hindi ka matanggap-tanggap sa trabaho? Doon ka dinatnan ng salita ng Panginoon? Nung nabankrupt ang iyong negosyo? Magtataka ka, okay naman, bakit biglang nawala ang kliyente? Ha? I for one, I experienced that. Pero I believe, no? Maliwanag po sa akin, ihahayag ko po sa inyo. Maliwanag sa akin, nung tumigil ang kliyente ko for 1 year, alam ko may pinapagawa ang Panginoon sa akin. At yun po yung time na, kung maaalala nyo po, lalo sa mga ka-church natin, kung maalala nyo po, ito po yung time na pinadala na sila Pastor Ruben at Pastora Mavic sa Iligan. Di po ba na bakanting education ministry? Na po, na dati pong hinahawakan ni Pastor Ruben. Yung pala ang dahilan kung ba't hindi ako binigyan ng 1 taon. Dahil may ipinapagawa ang Diyos. At ito pong dinidiscuss ko ngayon. Na po, kung mapapansin nyo po, di ba may number 13? Ayan o, number 13. Pang number 13 topic po to sa mga modules natin. No po, sa biyaya ng Panginoon mga kapatid, nakabuo na po tayo uti-uti. No? Foundational teaching about faith, about salvation. No? Kaya wag niyo pong isipin na talo ang tao kapag monetarily hindi ka kumikita. Hindi po totoo yun. Namnamin mo lang sa puso mo kung may pinapagawa ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi po yan palagi nakatingin. Alam niyo po, ang Panginoon, napakabilis naman niyang magpala sa atin. Ang tanong lang, magtitiwala ba tayo sa Kanya? Okay? Okay, bottom line ko na, mga kapatid. The problem with us is this. We are very analytical and very objective. No? Siguro baka po yung iba may inis po sa inyo. No? Pero sorry po. Pastor, alam niyo po kasi may pinag-aaral ako. Well, given po yan. Lahat naman tayo may pinapaaral. No po. Pero ano kaibahan ng mga tao na hindi naman sobra-sobra, tama lang, pero may kapayapaan kasi may pagsunod. Compare mo sa mga tao, sobra-sobra naman ang hawak, pero walang kapayapaan kasi hindi nasunod. Iba ang dinidiyos nila. Yan po ang sagot dun sa why. No po? Yan po ang sagot sa why, mga kapatid. First, kung maalala nyo, yung last teaching natin, salvation and God's love. Ano po, yung tinuro natin ng isang linggo po yata, ano po? Anong Monday po yata o Tuesday? Ano po? Salvation and God's love. Ngayon, kung kayo naligtas na, naramdaman mo na yung pagmamahal ng Panginoon, ano kailangan mong gawin? Faith shares faith. Kailangan mong ihayag ang iyong pananampalataya. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kasama po talaga sa paglago natin sa pananampalataya ang panlilibak na kung minsan wala namang sinasabi sila pero nahihiya ka magsalita. Tama po ba? Pride. May nakatago pa dyan sa iyo. Kaya po natin kailangan, at ano yung dahilan kung ba't natin kailangan ihayag ang salita ng Panginoon? Kapatid, minahal tayo ng Diyos. Pinadala sa atin ng bugtong na anak.
Sana po maunawaan natin yun. Kaya nga po may Semana Santa eh. Kaya nga po may mahal na araw. May inaalala po tayong Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Yun po ang totoong mensahe ng Semana Santa. Okay? Hindi po yung animation na nasa isip natin na pagka Biyernes mamamatay si Kristo, pag Linggo mabubuhay si Kristo, Linggo ng pagkabuhay. Enough, mga kapatid. Enough, mga kababayan. Minsan na pong namatay ang ating Panginoong Jesucristo, pero nabuhay din po siya. At ngayon ay naluklok na po siya sa kanan ng Ama. Hindi po totoo na every year namamatay si Kristo at nabubuhay tuwing linggo ng pagkabuhay. You have to open your mind, your eyes, of what is being said in the Bible. On the third day, He rose again. Amen? So, yan yung una po natin. Kailangan po kasi, alam niyo po, miski sa corporate, no po, yun ang unang kailangan mo ma-define. Why? Eh, sa Bible, very natural. Na-explain lang po natin yung why. Amen? Hindi lang po, parang sa corporate, makikita nyo, pag sinabing start with the why, parang, wow, napaka-smart tingnan. Pero, basically, yun ang dapat mangyari talaga. The why. Ngayon, yung perspective para malaman mo yung why is not out of your perspective. It's not out of your education. It's not out of your pocket. It's out of the word of the Lord. Kung anong sinasabi niya, yun po ang paniwalaan natin. We are called, no po? Not to understand. For first and foremost, alam naman natin, ipapaunawa sa atin ng Panginoon. Okay? Lilinawin ko lang po mga kapatid. Di po ba nung una tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin maintindihan? Yan po ang unang stage ng pag-develop sa ating pananampalataya. Kaya ikaw ay lalo kang, pag hindi mo nauunawaan, nahihirapan ka unawain. Kasi unang-una, the language is new. The principles are new. Pero pag nakita ng Panginoon na ikaw talaga ay sabihin natin dalisay ang iyong paghahangad na maramdaman at makilala at maunawaan ang kanyang salita, the Holy Spirit is with you. At sabi sa Biblia, He will send you a comforter who will teach you all things. Tuturo niya po sa ating lahat. Amen? Kaya manampalataya tayo mga kapatid. We are called not to analyze, but to believe. We are called not to judge, but to witness. Amen? Tayo po'y tinawag talaga, hindi para mga tuwiran. Tinawag po tayo upang manampalataya. Hindi rin po tayo tinawag upang manghusga. For example, magaling ka na sa Bible, marami ka nang tumatayo ka na, nagtuturo ka na, mas lalo mo po pag-ingatan ng iyong puso. Mas lalo mong bantayan ng iyong bibig. Mas lalo mong bantayan ng iyong isip. Guard your heart, sabi sa Biblia. Yan ang pinaka-deceitful na bahagi ng iyong katawan. Ha? Pinakasinungaling daw po yan kung wala ang banal na Espiritu. Amen? So, mga kapatid, share. Kapatid, I beseech you. It's no longer I. Hindi po talaga yung nagsasalita, kundi yung content ng sinasabi ang kailangang marinig ng tao. Meron tayong mga mahal sa buhay, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga trabaho. No? Actually, nung isang linggo, no, may kaibigan akong seaman. No? Sorry hindi ko na siya nabalikan Manahan ng apelido. Nagtatanong kasi meron daw pong nagtatanong sa kanila about sabihin natin about the worship day. Pero alam niyo po, ang worship day is kailangan, you just have to be disciplined and diligent. Ano po? How to worship. Kilanlin mo talaga ang Diyos mo. Sabi sa 1 Chronicle 28 verse 9. Naalala niyo po yun? Ano po? Yung mga nagtitake down notes, pakisulat niyo po ito. 1 Chronicle 28 verse 9, sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon. My son Solomon, know the God of your father. Know the God of your father. At sabi rin po sa uh,
Yeah, know the God of your father. Bakit? Kasi nakilala ni David, napatunayan ni David sa kanyang sarili na ang kanyang Diyos na pinananampalatayan ay tapat. Now, let's move on mga kapatid. No? Let's move on. Okay? Kailangan basahin lang po natin. Baka meron po kayong mga tanong. Kung may mga tanong po, amen? Hallelujah. Ayan, sabi ni Rizel Karag Ilagan, mahirap po pala kapag meron pinapagawa ang Lord dahil kanyang pinapalo, pastor, kapag hindi sumusunod. Sabi po sa akin, peki daw po ang aking sinasamba, nalibak na din po ako dahil sa aking pag-share ng Word of God. No po? Well, alam nyo po, kaya nga po kailangan nating maging handa. Palagi po tayo maging ready. No? Sabi nga po sa Romans, no? Kailangan daw po handa kang i-explain o handa kang ipaliwanag yung hope na pinananampalatayan. Bakit may hope? No? At wala pong shortcut doon. No po? Una, gusto ko po maunawaan nyo mga kapatid, mga kaabangers, both on your natural life or secular life and the spiritual life. Gusto ko po maunawaan nyo po ito kasi marami pong taong nadidepress, marami pong tao ang nalulungkot kasi hindi nila nauunawaan itong dynamics ng buhay na ito. Ready? Okay? When I say dynamics, ito po yung nangyayari sa buhay ng tao na paulit-ulit po itong nangyayari. Hindi nyo po siya kayang pigilan. For example, kahit anak mo, kahit kapatid mo, kahit asawa mo. Okay? Number one, there are things you will decide and there are things other people will decide. Kapag po ikaw ang decide, be diligent enough. Na bago ka nagdesisyon, you prayed for it, kinonsulta mo siya sa Panginoon, pinag-pray mo siya, pinasa mo yung Biblia. Amen? Kasi ganun po ang pag-alam eh. Ganun po ang ano natin para malaman mo yung will of God. Ano po? Para malaman mo kasi ang will of God, sa Bible mayroong I think apat, no po. Dali tingnan ko kung makikita ko po. Knowing the will of God, una yung pong the will of God through scriptures. Kaya nga po, hindi ka pwede mag-pray na yung pinagpe-pray mo labas sa scriptures. Pag-pray mo, Lord, sana po madapa siya. Hindi po pwede yun kasi labag sa salita ng Panginoon yung gusto mong ipag-pray. Hindi po pwede. Kailangan na pagpe-pray mo, naaayon doon sa salita ng Panginoon. So, to know the will of God, una, dapat nasa salita ng Diyos ang gusto mong mangyari. Marami sa atin, pinagpipilitan natin at sumasama ang loob natin, Lord, bakit gano'n? Masama ba magmahal? Di ba po sabi nyo, love each other? Ang gusto mo naman palang mahalin, kapwa pareho mong sex. Pareho kayong lalaki, pareho kayong babae. Dapat eh. Pakalinaw ng Biblia. Kalinaw ng Biblia. Po, dalawa lang. Lalaki at babae ang nilalang. Pastor, ibig mo sabihin wala kaming karapat. Alam niyo po, tigilan yung pagiging emotional. Most of the people want the society to accept them. Okay? Payapain niyo po ang inyong mga emosyon. Ano po? Meron po tayong mga kapatid, meron po tayong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na gantong kalagayan. Nagtatanong sila, Pastor, bakit hindi kami matanggap ng society? Ito ang sagot ko. Paano tayo matatanggap ng society kung ikaw mismo hindi mo matanggap ang tunay mong sarili? Kung ikaw ay lalaki, magpakalalaki ka, tanggapin mo lalaki ka. Kung ikaw ay babae, magpakatanggapin mo ikay babae. Magpakababae ka. Bakit mo hahanapin sa society yung isang bagay na hindi mo magawa sa sarili mo? Ano yun? Matanggap mo kung sino ka talaga. Simple lang naman yan. Alam nyo, nakakatuwa. Makikita mo talaga na pag ang isang tao ay may agenda, like alam mo yung mga doctors, no? Tinatanong yung mga doctors, how will you define a female? Hindi nila ma-explain na babali-bali ko ang kanilang bakit? Iniingatan nila na hindi sila maka-offend dun sa kabila. Pero ang bata, tanungin mo, nakakatawa yun, napanood ko sa YouTube eh.
Well, very simple, sabi ng batang babae. A female have a pelvic bone and a man don't have. Simple. Kung paano ang biology ng lalaki at babae. Kasi ang dami in-explain that it's about preference. Alam niyo ba mga kapatid, kung merong mga hindi ibinigay sa atin ng Panginoon, bilang anak, may hindi binigay, ano, mamili ka ng magulang. Ano? Hindi binigay ng Diyos yan. Yung karapatang mamili ng magulang. Ganon din po ang preference. Nasa tiyan ka pa lang ng magulang mo, alam na ng Diyos kung ano ka, lalaki o babae. I am really not, hindi ko ma-comprehend, no? Matataas naman ang pinag-aralan, yung iba dyan PhD pa. Pero grabe ang katwiran, liko. Kami po, simple lang po. Kung ano po yung sinasabi sa Biblia, no? At kung meron po mga kaibigan, may mga kakilala tayo nakakapakinig, na hindi nyo po matanggap pa o matanggap ng ating sinasabi, mag-pray po tayo pare-pareho. Ano po? Mag-pray po tayo pare-pareho. Amen? Now, sharing our faith. Ano po? What? Ano ngayon ang isi-share natin? Sabi natin, why? Bakit? Kanina, bakit mag-share ng faith? Kasi utos ng Panginoon. Kasi may nagmanasakit sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Dito, what? Anong content ng gusto mong i-share sa Panginoon according sa Biblia? Ano ba dapat yung i-share mo? Ano ba dapat yung ihayag mo sa ibang tao para maunawaan nila ang salvation, upang maunawaan nila yung pananampalataya mo? Sabi dito, na po, sa 1 Corinthians 15, verses 3 and 4, for I delivered to you first of all that which I also received. Kung ano daw pong tinanggap. Ha? That Christ died for our sins, sabi ni Paul, according to the scriptures. Verse 4, and that he was buried and that he rose again that third day according to the scriptures. Tingnan nyo ha, ano sabi? According to the scriptures. Kung maalala nyo po, si Paul, no po, Paul is Roman by citizenship, Jew by origin. Jew po siya. Ang lahi po ni Paul, ni Saul, ay Jew. And he was educated in Greece. Citizenship ay Roman. Dahil ang tatay niya ay Romano. Kaya siya Roman. Kaya naalala niyo po, nung sila ginulpi, binugbog, di ba hindi siya pumayag na bigla lang silang ilabas at palayain? Anong sabi niya doon sa mga gwardiya? Hindi niyo alam na kami mga Romano. Kami ay ginulpi niyo, tapos gusto niyo makalusot sa pagkakamali niyo, papalayain niyo lang kami. Hindi, tawagin niyo ang inyong superior, sabi ni Paul. Okay? So, Paul is Jew by origin. Ang lahi niya po ay Jew. Okay? Greece or Greek by education and Roman by citizenship. Kaya, tingnan niyo po. Sino ang teacher ni Paul? Isa sa mga naging guro ni Paul ay si Gamaliel. Kung maalala niyo po yan, sa Acts 9. Siya po yung nagsabi, siya po yung nagpigil sa sa Sanhedrin na saktan si Peter at si John. Bakit? Sabi ni Gamaliel, kung ang mga taong yan, ang sinasabi nila ay sinasabi lamang ng tao, kusang mawawala at mawawala yan. Pero, kung ang sinasabi nila ay totoong galing sa Diyos, sabi ni Gamaliel, tayo po, sabi, tayo'y lumalaban at sumisipa para tayong sumisipa sa pader at kinakalaban natin ang Diyos. Kaya huwag niyo saktan ng mga tao niya. At alam niyo po, kung paano nabuo ang pananampalataya ni Paul, ay grabe. No? 3 beses na siyang na-shipwreck, 2 beses nagulpe na parang patay na, in-stone to death siya, buhay pa rin. Si John, ganun din eh. Si John the Beloved, di ba? Bago siya in exile sa Patmos, sa island of Patmos, anong ginawa sa kanya? Ha? Di ba nilublob siya sa kumukulong, what you call this one? Mantika? Pero sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. Gumaling na pusa ang kanyang. Amen? Kaya po mga kapatid, kung ano ang kailangan mo ihayag. Kaya kailangan nagbabasa po tayo. At marunong tayong makinig. Sabi sa Romans 10:17,
No? Sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So anong dapat pakinggan ng tao para mabuo ang kanyang faith, ang kanyang pananampalataya? Yung salita ng Diyos. Amen? Hindi po salita ng kapitbahay na hindi naman mananampalataya. Hindi po salita ng profesor mo na atheist. Okay? Simple lang naman yan. No? Alam niyo, sa totoo lang, pag logic ang pag-uusapan, di ba? Logic. Why do you have to deny something that isn't really appearing? Paano mo i-deny? Bakit mo kailangan i-deny isang bagay na talagang hindi naman nag-exist? Tama? Kaya mo din i-deny ang isang bagay, alam mo in the back of your mind, God exists. Kasi kung kung wala talaga sa'yo, kung alam mo talaga sa isip mo na walang Diyos, you will never mind Him. Pero dahil alam mo na may totoong Diyos, alam mo namang totoo na may Diyos, ha? You're just saying na walang Diyos. And ako, kaya ko pong ipaliwanag tong naramdaman na to dahil ako po'y dating atheist for 7 years. Dinidibati ko po ang pastor, napakabastos ko po noon. Nung ako'y nasa kolehiyo pa, ako'y student council pa. Ha? Pero katulad din po ng mga binago ng Panginoon, kung sino yung binabastos mo rati, papakita sa iyo ng Panginoon na yan ang makakasama mo ngayon. Gagalang mo ngayon yung mga yan. No po? Alam niyo po, sa ating church, no po, marami po dito matataas ang pinag-aralan. Pero ang tanong nga po namin sa aming mga sarili, paano pong kaming mga may pinag-aralan ay nakikinig sa isang taong hindi naman mataas ang pinag-aralan? Sa aming pong senior pastor, Pastor Doc Kumpoy. Dating pulube sa Luneta, polio victim, may hunchback. No? And I'm really humbled every time na sasabihin niya, hindi po ako magaling mag-English. Pero magtataka ka, pag nagsalita naman, nakakapag-English naman. Ha? Biyaya po kasi ng Panginoon talaga. Biyaya po ng Panginoon. So it's not what you learn. It's not what you have in your hands. It's your heart ready to listen and obey. There's no other way but to trust and obey. At kung paano ka binago ng Panginoon, paano ka pinaliwanagan, no? Kailangan mong ipaliwanag na ang nagligtas sa iyo ay ang Kristong namatay at muling nabuhay. Christ died for our sins. Siya yung namatay para sa ating mga kasalanan. Alam niya yung purpose niya, ba't siya pinadala? Amen? He knows His purpose. 12 years old pa lang, ano sabi niya sa kanyang ina? Hindi mo ba alam na kailangan kong i-attend ang business ng aking ama? Di ba? Nung naiwan siya sa templo for 3 days. I mean, naglalakad sila, feast yun di ba? Umuwi na si Maria at si Joseph pauwi. 3 days sila naglalakad. Nakita nila wala si Jesus Christ. Hindi nila kasama, bumalik sila. At nung dinatnan nila si Jesus Christ, nangangaral na sa templo. Anong sabi ni Maria? Anak, ba't mo ginawa sa amin to? 3 araw ka namin ginahan. Oh, anong sagot ni Jesus Christ? Di niyo po ba alam na kailangan ko pong asikasuhin ang concern? Ano yun? Business of my Father. Ano yun? Ihayag ang salita. Umpisahan ng ihayag ang salita sa edad na 12 years old. Ready? Medyo matalas yung susunod ko sasabihin. Ngayon, sa panahon natin ngayon, yung 12 years old, ano ang pwedeng gawin? Ano ang kayang gawin? Ha? Gumising, ano pa? Hindi makapagtupi ng hinigaan. Ilang beses mong sabihin linisan ng kwarto, hindi makapaglinis ng kwarto. Kapatid, gusto natin magkaroon ng susunod na henerasyon na nakakilala sa Diyos, na may katatagan. Tindigan natin itong sinasabi natin ngayong hapon to. Faith shares faith. Let us accept the accountability na tayo humayo after natin matanggap ang ating Panginoong Hesukristo, tayo humayo magsalita.
ihayag ang salita ng Panginoon. Yan po yung what, no? Ano po yung mga what? That we are all sinners. Naku, ayan na, no? Pag narinig yan ng ibang tao, ha? Wala akong kasalanan, ha? Wala akong nililibak, wala akong sinasagasaan, wala akong inaagrabyado dito sa barangay namin. Ako pa nga ang nagbibigay diyan sa mahihirap na yan. Alam niyo po, mga kapatid, yung po magbigay is one thing. At yung tanggapin na ikaw ay may mga kahinaan at may mga kasalanan is another thing. Sabi po sa Biblia, pag daw po ang tao, sinasabi niya na siya hindi nagkakasala, ready? Siya daw po yung nagsisinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Excuse me. Amen? Pastor, talaga bang lahat tayo makasalanan? Opo, lahat po tayo makasalanan. Amen? Sulat niyo po, Romans 3:23. For all have sinned and come fall short of the glory of the Lord. Ay, hallelujah. No? Hallelujah. So ngayon mga kapatid, man is helpless on his own. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Kailangan natin ipaliwanag sa tao na ang kanyang kakayanan po'y limitado. Hindi niya kayang baguhin. At ang katunayan niyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di po ba? Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Siguro nagtatanong kayo, Pastor, paano namin ipapaliwanag yan sa mga tao? First, be resolved in your heart and in your mind na susunod kayo sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Then everything will follow. Kung gusto nyo pong detalyehin, wala po tayong pinagkaiba sa word. Kasi alam nyo po, pag po kayo sumusunod nyo sa Panginoon, mararanasan nyo yung wisdom darating sa inyo. Yung wisdom, according to sa mga binasa nyo, ibibigay ulit yan sa Panginoon sa inyo. Kaya nga po, sabi sa John 14:26, yung later part ng verse na yun, sabi, ipapaalala ko sa yung lahat ang yung binasa at narinig sa akin. No, sulat nyo po, John 14:26, basahin nyo po yan. Sinasabi dyan na ituturuan po tayo ng lahat ng bagay ng banal na spirito. Okay? At sa bandang baba po niyan, bago matapos yung verse na yan, sa sinasabi dyan, ipapaalala ko sa iyo lahat ng yung narinig at natutunan sa akin. Ang tanong, paano ipapaalala sa atin at ipaparinig sa atin kung wala ka namang binasa? Wala kang pinakikinggan, hindi ka sanay makinig. Ano po, mga kapatid? And ako po yung namamanhik sa inyo mga puso. Meron po kasing defense mechanism ang tao. Ano po? At ano ang isang defense mechanism ng tao? Para wag niyang maramdaman yung siya ang mapahiya. Wag niyang masabing siya ang sinisisi. Alam niyo po kung anong defense mechanism? Pag sinabi kasi nating defense mechanism, mga kapatid, ito po yung sinusubukan mong ilayo yung katotohanan sa'yo para wag kang mapahiya. Na dapat, hayaan mo kung yun ang katotohanan, hindi mo kaya, di tanggapin mo muna na hindi mo kaya. Na totoong ikaw ang nagkamali. Kaysa manisi ka, ang defense mechanism mo, manisi, eh di tanggapin mo na nagkasala. Ikaw talaga yung nakasira nun. Ikaw talaga yung nakagawa nun. Di tanggapin mo. Dahil ikaw ang gumawa, dapat matuto kang tanggapin yung mga consequences nito. Kung ikay papagalitan, makinig ka. Ganun po yun eh. Ganun po ang buhay, mga kapatid. Pero bakit? Ha? Even in our education system, maraming teacher ang nagsasabi sa akin, pag daw sinita mo ang bata na walang assignment, at yan ay na-depress, pwede kang isu. Nakita nyo, gaano kalalambot ang susunod na henerasyon na ating pinuproduce. They can't appreciate discipline anymore. They just listen to what they can feel, not to the standard. Ha? Incompetent na in terms of skills, in terms of attitude, in terms of intelligence, incompetent na. So anong inaasahan natin sa susunod na henerasyon kung hindi titindig ang mga magulang, ang mga teacher, ang mga professors, di ba? 3 P. Parents, professors and teachers, pastors. Gawin nyo 4, president. Kailangan tindigan ng presidente. Kung ano yung dapat hindi
makakapagbigay ng compromise o yung sinasabi nating uncompromising principle. Ito po, makikita natin yan. No? Makikita natin yan sa ating buhay. So ngayon, kapatid, ano daw yung mga dapat nating ipaalam kung tayo mag-share? Kaya kailangan yung pag-aralan ng salita ng Panginoon. No? Na kung tayo makasalanan, sabi yan, kailangan alam nyo sa Romans 3:23, na kung tayo helpless on His own, no? Tayo hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Sabi sa John 15:1-5, no? He is the true vine. Na kung tayo lalayo sa Panginoon, hindi tayo makakapamunga, wala tayong magagawa. We can do nothing. That Christ was born to save us. No? Maliwanag yan. No? Ipinadala ang ating Panginoong Hesukristo, no? Upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, to save ang sangkatauhan sa kasalanan. Ha? John 3:16. Okay? Man will be saved by grace. Ito, mahalaga to. Ha? Sa mga kaabangers, sa mga ka-DLS, sa mga bago lang po napapakinig, it's about time para malaman nyo po that salvation is by grace through faith, not by faith and works. Ulitin ko po. Ito na po yung in-appoint ng Panginoon na panahon dahil kayo po ang nakaupo dyan, kayo nakakapakinig dyan. Kaya nga po mga kapatid, I beseech you, mga kaibigan, mga bisita, I beseech you, ini-encourage ko po kayo, i-share nyo po sa mga tao na alam nyo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kailangan po marinig ng mga tao na ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating lakas. Ang kaligtasan po ay bunga ng ating pananampalataya. Talaga po, Pastor, yes. Basahin nyo po Ephesians 2:8. No? Sabi po sa Ephesians 2:8, no? Tsaka sa Romans 10:9. Opo? Sabi sa Ephesians 2:8, it is by grace through faith that ye are saved, and not of your works, that no one could boast. Wala daw pong makapagmamalaki. Alam ng Diyos, ganyang katalino ang Diyos. Na kung tayo may ihahayag po sa panahon ngayon, mga kapatid, ihayag natin to, na ang tao maliligtas po, hindi bunga ng ating mga gawa o lakas. Bibigyan ko kayo ng example. Naalala niyo po nung nakapako sila, ipinako na po, total magsesemana Santa, di ba? Magmamahal na araw. So kung maunawaan niyo po ito, di po ba si Kristo may kasabay na dalawa na ipinako? Na, excuse me, na nung umpisa, di ba, minamak siya nitong dalawang to. Oh, sige, kung ikaw yung totoong Diyos, sige nga, tulungan mo sarili mo, bumaba ka siya, iligtas mo sarili mo, di ba? Pero anong nangyari? Yung isa, na-convict, yung isa, hindi. Ano ibig sabihin ng na-convict? Yung isa, nag-repent, nagbago ang isip, huwag mong ganyanin yan. Tayo, tama lang tayo yung mapako dito, sabi niya. Pero yan, wala namang kasalanan talaga yan. Okay? Nakikita niyo po yung difference? Ano sabi niya? Panginoon, alalahanin mo po ako sa kalangitan. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ngayon din. Hindi sinabing bukas. Hindi sinabing sa susunod na linggo, babalikan kita. Hindi. Sabi, ngayon din. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nakapako silang tatlo. O, tanong ko, nirequire ba ni Jesus Christ na bumaba muna itong magnanakaw na to? O sige, bumaba ka muna, lahat ng ninakawan mo, humingi ka ng tawad, tapos soli mo lahat ng ninakaw mo. Ginanon ba siya? Hindi. Ang tiningnan lang sa kanya, yung na-repent na puso, yung repented heart. Nagkaroon ng turning of the heart. Okay? Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ngayon din, sasama kita doon. Amen? Kaya nga po, ang kaligtasan ay by grace. Through faith. Hindi po siya bunga ng ating mga gawa. Amen? So ngayon, sharing our faith, what? Kaya mahalaga mga kapatid, maunawaan nyo. Siguro po, take away natin para po mabilis nyo pong mas mag-grasp yung sinasabi ko. Kung kayo po yung nagsusulat, sulat nyo po ito. Sa kaligtasan, meron po tayong tinatawag na Romans Road. Ano po? Gagamitin mo puro Romans verses, no? Mag-uumpisa ka ng tao'y makasalanan, Romans 3:23.
na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. So yung una, Romans 3:23, Romans 6:23. Amen? At kung iahayag mo sa iyong mga labi na ang Kristo, na si Kristong namatay ay muling nabuhay at ang nagbuhay sa kanya ay ang Ama, at ikay mananampalataya sa kanya ng buong puso, ikay maliligtas. Romans 10:9. Sulat niyo po yan. Na po. Ano yung kasunod? At ang kasunod niyan, kung paano maligtas, Ephesians 2:8. Na ikay maliligtas sa grasya ng Panginoon, bunga ng iyong pananampalataya. Amen? Yung kasunod naman, yung isa naman, yung being born again, tandaan niyo po ito, John 3 verses 3, 5, 7. No? Okay? Born again, born again, born again. You got to be born again. No? John 3, 3, 5, and 7. Basahin niyo na lamang po mamaya. Opo? Okay? Basahin niyo na lamang po mamaya. Okay po? Para may reference lang po kayo, may pagsisimulan po kayong babasahin. Amen? Okay. Number 3, sharing our faith. Okay? Sharing our faith. How? Ano po? Alam niyo ba mga kapatid, ba't kailangan natin pag-aralan to? Kasi marami po sa atin na ligtas. Pero dahil hindi natutunan, dahil hindi nila alam ano yung malalim na dahilan ba't nila kailangan maghayag ng salita. Ilang taon na po tayong sinasabi nating ligtas, pero hindi po tayo tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Amen? So sharing our faith, how? Paano mo daw iahayag? No? Sabi dito, for our gospel came not unto you in word only. Yan. But also in power. Amen? And in the Holy Ghost. And in much assurance, as ye know, that what manner of men we were among you for your sake. Kasi sinasabi dito ni Paul, hindi nyo lang alam, no? Hindi nyo lang alam kung anong pinagdadaanan namin. Na tuwing kami lalabas, na tuwing kami ay mag-journey, magmimisyon, ang mga dinadaanan namin may mga pirata, may mga taong gusto kaming patayin, may pinagnanasahan kami na kami ay patayin, kitlin. Hindi nyo alam yan. Pero dahil may word, no, na ang ibinigay ay kapangyarihan na nagkagaling sa Diyos, ang banal na spirito ay nandyan, kami nakakapagtiyaga para sa inyong mga benepisyo for your sake. So in short, mga kapatid, you have to be intentional. Hindi ka pwedeng half-hearted. Hindi ka pwedeng maghayag ng salita na parang hindi ka sigurado sa sinasabi mo. So in short, sino man sa atin ang gustong maghayag, you have to be really resolved. You have to be sure that you are really saved. Na ikaw talaga'y in-encounter mo ang Panginoon. Kasi alam niyo po, ang hirap i-explain yung experience ng isang bagay na hindi mo talaga naranasan. Na narinig mo lang. Bawat isa sa atin, sabihin man natin na isa yung naging proseso sa atin, may kakaiba kang sasabihin how you experience it. Kasi ikaw mismo ang naka-encounter sa Panginoon. Ikaw mismo ang in-encounter ng banal na Espiritu. So ngayon, how? Okay? We must be clean vessel. There should be a renewal. There should be a renewing of the mind. May pagbabago dapat sa kaisipan. Meron dapat repented heart, repented repented mind, no? Sabi sa Romans 12 verse 2, di ba? Do not conform to this world, no? But be ye transformed by the renewing of your mind. No? Tama po ba? Okay? Basahin po natin, Romans 12. No po? Kung sino po may mga Bible dyan, samahan niyo po. No? Mga online. Yung po mga may online Bible, sama rin po kayo. Sige po, basahin natin. Romans 12. No po? Romans 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kailangan po pala,
yung pinapangaral natin, ipamuhay natin. Kailangan makita sa atin na tayo po ay clean vessel. Marami po, no po, kaya mahirap kumbinsihin yung iba at nadadamay ang ibang Kristiyano, pati ang mga ang Kristyanismo. Marami pong nagsasabi na siya'y ligtas, pero nagsusugal pa rin. Marami nagsasabing ligtas, pero ganun pa rin ang ginagawa. Palasagot pa rin. Marami nagsasabi po, siya'y ligtas po, pero disrespectful pa rin sa magulang. Kung meron man po sa inyo, and I believe meron, no po, I'm praying that you will settle your relationship with your parents as soon as possible. Mahirap pong maghayag ng salita ng Panginoon na alam mo in the back of your mind, yung simpleng paggalang at pagpapatawad ay hindi mo kayang gawin. Amen? At sabi dito, we must understand by heart our salvation. Paano mo mapapaliwanag by heart yung salvation mo kung hindi ka naman tagaligtas? Naging emotional ka lang nung tinawag ka sa altar. Naging emotional ka lang nung pinapunta ka sa harapan. Kasi malalaman mo naman kapatid, ano po, buksan nyo lamang inyong pandinig at ang inyong puso. Kung totoo po tayo tumanggap, mayroon pong ngit-ngit na mararamdaman dyan pag gusto mong gumawa ng mali. Amen? Kasi may banal na spirito sa'yo. Nananahan na dyan ang banal na spirito. Pero kung wala ka talagang tinanggap, akala mo lang may tinanggap ka, sumunod ka lang. Pero hindi mo talaga, wala sa isip mo talaga yung panalangin ng pagtanggap na yun. No? Pwede mo ulitin yan. Pwede mo naman yung, you just have to be ready. Sa susunod na mag-pray, siguraduhin mo na ang puso mo'y nakapaling sa ating Panginoong Kristo, na siya'y hinahanda mo, handa kang tanggapin ang ating Panginoong Yesus. Heart, our salvation. Kailangan po, nauunawaan natin by heart ang ating salvation, mga kapatid. Hindi, huwag niyo pong papayagan, no, na ang ating kaligtasan, basta ka lang nag-pray. Pero alam mo sa loob mo, nag-pray ka lang, no, sumunod ka lang na, nahiya ka lang doon sa nag-invite sa'yo na hindi ka pumunta sa harapan. Okay? Kaya mo naririnig to dahil binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos to repent. Maaaring hindi mo sinasadya yun, pero hindi ka pa rin talaga nakakatanggap sa Panginoon. And letter C, we must avoid arguments. Stick to the basic. Kung pinag-uusapan lang, mga kapatid, no? Tayo naghahayag ng salita ng Panginoon. Yun lang po tayo, doon lang po tayo, doon lang po tayo. Nahayag natin na ang kaligtasan ay by faith. Doon lang po tayo. You don't need. Kasi tandaan nyo po, ang salvation ng tao ay hindi naman po base sa ating sinabi. Ang salvation ng tao, mga kapatid, ang magko-convict sa tao ay ang banal na spirito, hindi po ang tao. Again, nako, ano po? Ang tao gagamitin ng Diyos, ihayag ang salita ng Diyos. Amen? Yung verses na kailangan mong maunawaan, yung mga experiences na kailangan mong marinig, yung mga example sa Bible na kailangan mong marinig na mas magpapatibay sa iyong pananampalataya, that's fine. Pero ang magko-convict sa tao ay hindi po tayo, kundi ang banal na spirito. At sana po maunawaan at matanggap natin yan sa ating mga puso. Hindi po talaga ang tao nagko-convict sa tao. Ang banal na spirito. Amen? And letter D, we must use, we must use the word of God. Okay? Katulad ni Paul, no? Katulad ni Peter. Okay? Alam niyo po mga kapatid, kaya mahalaga na alam natin ang salita ng Panginoon. Alam natin paano natin didepensahan ang ating mga pananampalataya. Alam natin paano natin i-explain bakit, no? Bakit gano'n na lamang ang pag-asa na nasa ating mga puso. Dahil nakita na natin ang binagong buhay ng Diyos sa ating buhay. And we must depend upon the Holy Spirit. We must depend upon the Holy Spirit. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Hindi ko mo alam, marami na tayong alam na verses.
We depend on that verses. Pag namali tayo dyan, mga kapatid, maaaring binibitawan mo na lang ang salita sa sarili mong lakas, pero hindi nakapisa ng banal na spirito. So you have to really always check, Lord, Holy Spirit, guide us. Pumagitna po kayo sa amin. Amen po? So, we have to be a clean vessel. Maunawaan natin sa ating mga puso ano talaga ang kaligtasan na tinanggap natin. Huwag tayong makikipagtalo. Sabi sa Biblia, yan po ay pag-aaksaya ng panahon. Okay? We must use the Word of God. Wala po tayong ikakatwirang iba. Ang ating pong gagamitin ay salita ng Panginoon. Amen? At ating tayo po didepende sa banal na Espiritu. Praise God? Amen? Now, sharing our faith. When? Kailan natin i-share ang ating mga pananampalataya? No? Hallelujah. Okay? Welcome po sa mga bagong pasok. Kila Sister Lori Patenya, kila Sister Weng. Amen? Lichi Bakiran. Amen? Okay? Sabi po ni Sister Yurudelin. Sabi ni Ate Lynn, ayan. Sabi ni Ate Lynn, Pastor, when you witness an unbeliever, kailangan bang makiayon ka doon sa ginagawa para mawin mo to Christ? Kasi ang palaging katwiran, si Christ din ay nagsalamuha sa mga meron vices. Ano po ang dapat? Thank you for the enlightenment. Okay. Naalala nyo po, di po ba naalala nyo na nung inimbitahan si Jesus Christ, ano po, ni Nicodemus. Naalala nyo po yon? Si Nicodemus po ay ano nga po siya? Accountant. Ano po? No, nung inimbitahan po siya, 'di ba? Sinasabi sa kanya ng mga tao, tingnan mo tong si Jesus. Nakikipamatok sa mga korap ng ating society. Tama ba? Amen? Pero tingnan nyo, na-contaminate ba siya? Kasi alam nyo, tandaan nyo po ito. Ang una, it is yung kalidad ng spiritong meron ka. Okay? Hindi ko sinasabi na i-dare mo yung sarili mo, ha? Ang sinasabi ko dito is, have confidence in the Spirit. Yun yung number one. Confidence in the Holy Spirit. Now, yung sinasabi natin na kailangan bang makisalamuha, ano bang ibig sabihin natin ng pakikisalamuha? Kung sila'y nagtotongit, makikitongit ka rin? Hindi. No po? Hindi. Hindi ko lamang po nahingi yung video kagabi eh. Pero humihingi po ako ng video. Hindi po ito para ipahiya ko sino man yung mga kaharap ko kagabi. Ano po. Pero maniwala po kayo sa hindi. 2 beses na po nangyari sa akin to. Ang hirap pong maghayag ng salita. Yung una pong naghayag ako ng salita, nag-umattend po kami ng kasal sa Boracay. Nag-share po ako ng salita nasa loob ng disco. Bakit? Eh yun yung setup eh. Alangan namang kalad ka rin ko sa labas yung mga gusto kong sharean. Eh ayaw nilang lumabas. Ang mahalaga mga kapatid, nandun man kayo sa loob ng disco, purpose-driven ka pa rin. Kagabi po, ito po. Kasi ang lahat naman ng tao may season of encounter, di po ba? May season of encounter. Meron po silang panahon na sila'y kakatagpuin ng Panginoon. Kaya hindi natin sila kailangang husgahan kung sila man ay sabihin natin, nasa world pa. Alam niyo po kagabi, nung time po na pinagdasal ko po yung mga tao doon sa lugar na yun, ano po, maniwala kayo sa hindi, ang nasa mesa, alak at pulutan. Pero hindi po ako nagpadala doon. Titindigan ko ang pananampalataya ko. Pagpe-pray ko kayo, bahala ang banal na spirito to convict you. Ganun po kasi eh. No po? And I believe na-touch sila. May dumampi sa puso nila kagabi nung ipinag-pray natin sila. No po? So, ibig sabihin mga kapatid, ang mahalaga po dito, yung pagsabing pakikisama o parang sasang-ayunan mo. Iba kasi yung sinasang-ayunan. Pag sinabi kasi natin sinasang-ayunan mo, alam niyo po ibig sabihin. Halimbawa, anak mo nakikipag
live-in, halimbawa, nasa bahay mong sarili, pinapayagan mo makipag-live-in nasa loob, yun ang sinasang-ayunan na ikaw mismo nagkakamali na. Pero kung halimbawa, ang anak mo nagpakalayo-layo, kahit sabihin mo yan maghapon magdamag, pero dahil may sarili ng desisyon at nagpakalayo-layo na, wala po tayong magagawa kundi idulog sa Panginoon, Lord. Ano man ang dinaranas ng aming mga anak. Sila man ay namumuhay sa kasalanan sa ngayon. Lord, huwag mo pong hayaan. Ano po? Kasi ito yung sinasabi ko kanina eh. May mga bagay po na tayo magdedesisyon. May mga bagay po na hindi tayo nagdedesisyon. Kailangan po natin maunawaan yun. Para hindi tayo nai-stress bilang mga Kristiyano. Kung tayo po, sila po yung nasabihan na natin, nabahagian na natin ilang beses, na-invite. But i-invite pa rin natin ng invite. Pero wag po kayong ma-offend kung sila po hindi nakakatugon. Alam niyo po kung bakit? Gusto niyo malaman? Kasi po, palatandaan yan, yung offensement, palatandaan po rin ng pride. Huwag po tayong ma-offend. Dahil ang tinatanggihan naman po nila ay hindi tayo, kundi ang Panginoong Kristo. Huwag niyo pong personalin yung pagtanggi nila. At yun po kasi ang tamang attitude, lalo kung tayo nagmimisyon, tayo naghahayag, kasi hindi mo talaga pwedeng ipilit sa tao yung mga bagay na hindi pa sila handang tanggapin. Yan po ang matured na pagtingin dyan. Okay po? So yung mga kaibigan natin na naghahayag, nalilibak, just go back to the basic. Go back to the Lord. Lord sa ito. Opo. Alam ko, ano? Yung iba sa atin nga, nararanasan naman po natin talaga yung dati. Lalo pag alam nila, nakita na nila, galing ka dyan sa kabilang bahay na yan, alam nila nagturo ka dyan, ay sabi ko sa biglang sarado ng pintuin mo yan. That's fine. Ibig sabihin, look for another. Yun lang yun. Hindi pa sila handa eh. May season of encounter po kasi. At yung season of encounter, yung magtatakda nun talaga ang Diyos, hindi tayo. Amen? Okay, 2 Timothy 4:2. Ayan, sabi dito, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. So, ibig sabihin mga kapatid, bitawan mo lang ang salita. Bitawan mo lang ang salita. Kaya mahalaga, ready ka. Hindi po pwede mga kapatid na 5 taon ka na nag-church, ang saulado mo palang verse isa. Nangangatog ka pa pag nire-resign. O, di ba? Kailangan po talaga, lumalago po tayo sa spirito at katotohanan. Ano po? May mga bagay po, mararanasan nyo yan, lalo kung kayo nagtuturo na. I believe, makaka-relate po sa atin yung iba pong mga pastor na po at mga nagpipreach na. Di po ba, pag tayo ay may ginawang outline, tapos nag-preach po tayo, di po ba nakakapag, wala na dun sa ginawa mong PowerPoint? Oh, pero ano sabi? Papaalala ko sa iyo yung lahat yan. Lahat ng nabasa mo, lahat ng narinig mo, ipapaalala ko sa iyo. Sabi ng Banal na Espiritu yan. Nararanasan po ba natin? Opo. Amen? Spirit po kasi yan, mga kapatid. No, it's the power. No, it's the power of the Holy Spirit. Kaya ang sarap maramdaman na talagang ikaw ay connected sa Banal na Espiritu. Amen? Okay? Sharing our faith when? Yan. So, intentional ang word dito. Dapat intentional po tayo, mga kapatid. Kung ikay maghahayag ng salita ng Panginoon, it should be intentional. No? Naalala ko po, no? Makwento ko lang. Isang beses pumunta po kami sa Baylen. Pumunta po kami sa Baylen, kasama ko po si Brother Morris. Sabi ni Brother Morris, Pastor, meron po dito. Dati po itong kapitan. Pero may bulong po ito. Mga dati daw niya kasama may bulong-bulong. May mga, may mga medalyon. Pinuntahan po namin. Intentional, mga kapatid. Kasi alam niyo po, unless you engage yourself, pwede ka ba mag-solve kung hindi mo pinuntahan? Hindi. Makakapag-solve ka when you engage yourself. Kailangan mo i-engage ang sarili mo. Kung hindi mo sila mapapunta, ikaw ang pumunta doon. Pumunta kami ni Brother Morris. So, syempre, kwentuhan muna kami, pakilanlan, etc., etc., ganyan. In short, yung isa doon ay dati pang, dati pang taong labas. Ha? In short, no, glory to God, no? Kung nandiyan po si Sister Sally o si Brother Morris, po, Brother Morris, no? Para makita po ng ating mga kaabangers, ka-DLS, tong ating itinetestify na to.
Glory to God, mga kapatid, na ipag-pray natin sila, tumanggap sila sa Panginoon. Kaya kung ikaw, halimbawa, papa-intimidate ka dun sa initial information, talo ka kagad. Huwag kang magpapa-intimidate. Baon mo salita ng Panginoon, whatever and whoever they are. Sabi sa Biblia, God is respecter of no one. So dalhin mo na yan sa puso mo, kailangan resolvado ka palagi. Amen? Kung tutuusin, doon sa tagpo kagabi, nakakailang po. Dahil, alam niyo na, nagkakasayangan. May birthday. Alam niyo na ibig sabihin ng nagkakasayangan. Naandun po ang matataas na tao. Pero, maliwanag sa puso ko. Pagpe-pray ko po kayo, may pagpe-pray ko po kayo, konsyal. Ay, sige, lahat na tayo mag-pray dito. Ay, sige po. Salamat sa pagkakataon nito. Yung po ba'y gawa ng tao? Hindi po. Hugso po ng ano yun, ng banal na spirito. Na makita po nila na kahit sa ganong pagkakataon, hindi nila pwedeng pigilan ng banal na spirito. God, Spirit is respecter of no. Faith shares faith. Kung totoong nasa iyo ang pananampalataya, hindi ka mapipigilan. Amen? So ngayon, we create opportunity. Kailangan ikaw talaga, intentional ka. You create opportunity. Huwag kang mag-antay ng oportunidad. Mas proactive. Pag sinabi mo, I will create an opportunity. Kesa yung mag-aantay ako ng opportunity. No. You create an opportunity. Kausap ka ng tao, puntahan mo sila, kailan kayo pwede puntahan, anong gagawin natin, pwede ba kami pumasyal dyan, pwede ka ba namin puntahan sa... Ganun yung ganun dapat yung... Ganyan tayo dapat ka-aggressive. Kung gaano ka-aggressive ang kalaban 24 hours a day, 7 days a week, ganun din dapat talaga tayo. Huwag tayong manawa kahit humindi na ng humindi ng humindi. Naalala niyo po nung Sunday, no? Yung mga workers natin, kausap natin kayo nung Sunday. Narinig niyo po yung testimony ni Pastor Che, na together with Brother Harold, Pastor Lay, yung mga pumupunta po doon sa kanilang hinahayuan, sila Kuya Benjo, sila Ate May, ha? Ilang beses na silang hinindihan. Sabi nga ni Pastor Che kagabi, nung una nilang ini-invite ang mga tao to, hindi pa sila kasal. Ngayon, kasal na sila. Nung nakapunta sa church, kasal na sila. So, I want you to imagine gaano katagal. Amen? Pero ang ano ko doon, don't lose heart. Huwag ka mawalan ng lakas ng loob. Huwag ka mawalan ng lakas ng loob. Don't lose heart. Invite mo pa rin. Huwag mong personalin ang pag hindi nila. Kasi pag pinersonal mo ang pag hindi nila, magtatanim ka ng galit eh. Pero kung iniisip mo na hindi pa handa, sige pa. Hindi pa handa. Sige. Babatiin mo pa rin. No? Igagalang mo pa rin. Pag nagkikita pa rin kayo, ngingitian mo pa rin yan. Yun po yung tama. Ganun po tama. Yun po yung may lamang pag-ibig. No po? Tayong mga magulang, may kailangan tayong itama sa ganyan. Ha? Listening, mga magulang. Pag hindi na sumusunod sa atin, nagbabago tayo ng trato sa kanila. Ako po, aaminin ko sa inyo, ganyan po ako dati. Pero ngayon, hindi na po ako. Ayoko na pong ganyan. Bakit? Masakit sa puso, masakit sa damdamin na parang palagi ka nalang may daladalang mabigat. Bakit? Sumasama loob mo kasi hindi sila nasunod kasi ganyan ka. No? May panahon. No? And I'm blessed. No? I'm blessed. Nakita niyo naman po, last Sunday, kasama na po ulit sa worship team ang aming anak na pangalawa. Kami po ba yun? Hindi po. Kami nagsilbi lang. Ang banal na spirito ang kumilos sa kanya. Salamat sa mga tao na gumabay. No po, sa worship team, salamat. Sa worship, yung ating pong mga leader dyan, sila Pastor Alay, salamat. Kila Kuya Vin, salamat sa buhay. Hindi niyo po pinabayaan. Na kahit humihindi, dati ayaw. Di po ba? Oh, pero may panahon eh. At hindi po talaga tayo tatakda sa panahon. Ang banal na spirito ang Diyos. In His time, in His will. No po? Sa susunod po siguro, maituro natin yon. Paano mo malalaman na yan ay God's will? May apat po kasi yan. May apat na pamantayan based sa Bible. No po? At ang number one dyan ay dapat, para gustuhin mo yung isang bagay, dapat to ay nakapaloob sa salita ng Panginoon. Kasi kahit anong luhod mo, kahit anong fasting mo, pag ang hinihingi mo, labas sa salita ng Panginoon, hindi bibigay sa'yo ng Panginoon niya. Tama po ba?
And number two, be on guard. And with prayer of acceptance. Amen? Every time po, no? Every time po. Katulad po nung isang araw, no po, dito sa Bacoor. Kailan ba yan? Nung Webes ng umaga, no po. Sabi po ni Mrs. Han, bago ka umuwi ng Laguna, pag-pray mo muna to. Pag-pray mo muna sila. Kahapon pala to, kahapon lang po pala. Kahapon po ako umuwi ng Laguna. Pag-pray mo muna sila. 600 din to, sayang. Paano kung wala kang puso para sa kaluluwa? Di po ba? No po. And siguro, yun po yung matetestify ko sa inyo. All of them raise their hands. All of them, masaya sila. Tinanggap nila ang ating Panginoong Jesucristo. 600 souls yesterday accepted Jesus Christ. May gagamiting tao para gamitin ang sitwasyon. Ang misis ko po ay lawyer. Siya po yung chief legal ng ating congressman dito sa Bacoor. No po? Dahil may access siya sa LGU, ginagamit niya yung access na yun para po makapasok tayo, makapaghayag ng salita. Mga kapatid, ganito rin po yung pwede nating gawin. Nagtatrabaho ka, sa opisina ka, may negosyo ka. Ano po? Katulad nung linggo, alam niyo po yung isang invited nga nila Pastor Che, ito po yung tinetestify niya nung linggo, yung Bonafide. Nung una, hindi nila maimbita kahit yung may-ari. Dahil sa takdang panahon ng Panginoon, hindi lang yung may-ari ng Bonafide ang dumating, pati yung empleyado nila, lahat ng empleyado, kasama sa church. Mga kapatid, ito yung mga kailangan nating makita na hindi mo pwedeng i-underestimate ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, ito po yung faith shares faith. Ang mga taong may kaugnayan na o may relasyon na sa ating Panginoong Hesus, dapat po tayo naghahayag ng pananampalataya. Ay naghahayag ng salita niya ng may pananampalataya. Amen? So ngayon, ito po yung diniscuss natin mga kapatid. Faith shares faith, sharing our faith. Why? Sharing our faith. What? Sharing our faith. How? And sharing our faith when. Kung gusto niyo pong mas maunawaan pa, pwede niyo pong i-replay, kapatid. Kasi ito po yung mga basic information na kailangan pong maunawaan ng mga taong gustong magamit sa soul winning, sa witnessing. Na po? Ayan, nandyan naman po ang mga verses po. Mas maganda po. No? Okay? So ngayon, conclusion. Dito ako na-excite sa conclusion. Tingnan niyo po conclusion. Kung ano yung ating master verse, ating anchor verse, yun yung conclusion. Sabi po sa conclusion, ngayon na ikaw ay mananampalataya na. Okay? Okay? Ngayon na ikaw ay nakapakinig na ng salita. Naunawaan mo na yung malalim na dahilan, yung why. Okay? Ayan, nandito. Yung why. Alam mo na ngayon kung ano ang iahayag mo at i-share mo sa mga tao, yung what. At alam mo na rin kung paano, how, kung paano ka mag-share sa tao, may kababaang loob, may pagtitiyaga, may pag-asang mahaba, may pasensyang mahaba. How? Yan yung how. No? At yung when, season, out of season, minsan mukhang awkward, minsan parang hindi akma ang gagawin mong pagpe-pray. Just release the word of God and pray for these people. Huwag mong hayaan na ang mga nasa harapan mo, mga nandyan nakatayo dyan ng mga matataas na tao, ay tatalunin yung daladala mong spirito. Wag. Wag. Yung mga nasa harap mong yan, mga 70 proof lang yan. Yung atin, unlimited proof. Hallelujah. Praise God. The beginning and the end. Yan ang spiritong daladala mo. Praise God. Amen? So, patuloy lang tayo. Patuloy tayo sa Panginoon. Ano? Sabi dito, sa ating conclusion, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen, amen, amen. So mga kapatid, mga kaibigan, kung meron man po dyan, no po,
Kung meron man po dyan, no po, na nakarinig nito at hindi nyo pa po sure na kayo po ay may personal na kaugnayan at tinanggap nyo ng ating Panginoong Hesus, pwede po kayo sumabay sa panalangin ito. Ito po ay panalangin ng pagtanggap. No po, at kung hahayaan nyo po na mangusap ang Panginoon, mangusap ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay sa hapong ito, tanggapin sa inyong mga puso, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi, whoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. At sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sin, God is just to forgive all your sins and cleanse you from all your filthiness sa lahat ng inyong karumihan. Amen? Sige po, tayo manalangin. Ulitin ko po, ito po'y panalangin ng pagtanggap. No po, personal mo itong panalangin, i-guide lang po kita. Personal mo itong panalangin, kausapin mo ating Panginoong Hesus. Tanggapin mo sa iyong puso sa hapong ito. Sige po, tayo manalangin. Panginoong Hesus, sige po, sundan niyo po ito. Panginoong Hesus, sa hapong ito, naunawaan ko na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang baguhin na aking sarili. Ngunit salamat sa iyong mga pangako at pagmamahal. Sa kapatawaran, no? Hinihingi ko po ng kapatawaran ng lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip magpahanggang ngayon. Lord, linisin mo po ako. Linisin mo po ang aking puso at ang aking isip. Tanggalin mo po ang hinanakit, tanggalin mo po ang mga pait na nakaraan. Nais ko pong lumaya, Panginoon, sa aking isipan na ito. Isipan na may lungkot palagi, may pag-aalala palagi. Palitan mo po ito, Panginoon, ng pag-aasa, Panginoon, at lakas ng loob. Lord, aking dinideklara sa oras na ito, Ikaw, Jesus, ay akin pong tinatanggap na sa aking puso bilang Diyos, tagapagligtas, at hari ng aking buhay. At aking dalangin mula sa araw na ito, Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa lahat ng aking mga desisyon na gagawin. Panginoon, baguhin mo po ang aking buhay. Maraming salamat po. Ako na lamang po mananalangin. Father God, narinig mo po ang panalangin ng bawat isa, O Lord. Sabi mo sa iyong salita na isa bang kaluluwa ang babalik, manunumbalik sa iyo. Libu-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Lord, open your heaven to them. Ano man yung kadiliman na meron sila, palitan mo ng kaliwanagan na nagagaling sa iyong kalangitan. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, I believe na hindi kayang i-contain ng distance, hindi kayang i-contain ng travel alone, that your spirit is infinite. Panginoon, ipuin mo po ang mga taong ito sa hapong ito. Bigay mo po sa kanila, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan in spirit and in truth. Hayaan po makabangon sila sa kanilang mga buhay, makabalik sa paglilingkod sa iyo. In the mighty name of Jesus Christ. Amin din pong dalangin, Lord, na ang iyong platform na ito, na ang daily life sharing, kasama po ang mga staff, aking dinadalangin, Lord, ang patuloy na kalakasan, pag-iingat sa kanilang mga pangangatawan, Lord, at alam ko, Panginoon, meron ka pong inihanda para sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen and Amen and Amen. Amen. Maraming salamat po muli. Ito po si Pastor Walter Faustino. Magkita-kita po tayo ulit. No po, bukas meron po ulit. No? 2:00 ng hapon. No po. Amen. At iniiwan po namin ang biyaya ng Panginoon, kapanatagan at katatagan na nanggagaling sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat. God bless you.